Sheila's POV. Matapos akong paalisin ni Judah sa ospital ay kinuha ko ang mga gamit ko sa bahay at kila mami pa din ako pumunta. Mami, umiiyak na sabi ko't saka siya mahigpit na niyakap. I heard about Mrs. Pueblo. Don't worry baby, walang may kasalanan. Aksidente lang yun. Pag-aalo nito sa akin, umiling-iling ako. Kasalanan ko mami. Dapat kasi nagpapigil na lang ako. E di sana hindi nahulog si Lola. Umiiyak pa ding sumbong ko. Shh, no baby. Walang may gusto nun. Patuloy na pag-aalo niya sa akin. Pero biglang nanlambot ang tuhod ko at bumigat ang talukap ng mata ko dahilan para mapapikit ako't matumba sa sahig. Diyos ko Sheila, anak! Huling rinig kong sigaw ni mami. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawala ng malay. Dahan-dahan ako napamulat sa malambing na paghaplos sa akin buhok. Mami! Naiyak na tawag ko nang makitang katabi ko ito sa kama. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong nito gamit ang nagtatampong boses. Magkaka-baby ng baby ko. Natatawang sabi niya pero hindi naiwasan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sorry po, sabi ko't saka siya mahigpit na niyakap. Dito ka na lang sa akin, aalagaan kita, malambing na sabi niya. I love you mami, umiyak na sabi ko. Mahal kita Sheila, mahal na mahal kong pinaka-sweet kong baby. Nakangisi pero paos na sabi nito. Nang gabing iyon ay magkatabi kami natulog ni mommy dahil sa pagod ay mabilis naman din ako nakatulog. Pagkagising ko'y wala na ito sa aking tabi, kaya naman mabilis akong nag-ayos at bumaba na din. Ang galing naman ng baby ko, hindi pinahirapan si mommy. Masayang sabi ko habang hinihimas ang tiyan ko. Hindi kasi umikot ang sikmura ko ngayong umaga. Hindi ko kailangan tumakbo papuntang banyo. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan nang makasalubong ko si mommy. Gigisingin pa lang sana kita, sabi nito tinila ko pupuntang dining. Doon ko naabutan sina ate, si Francine at si daddy na nakatakip ang mukha dahil nagbabasa ng dyaryo. Andito na si Sheila, kumain na tayo. Masayang pahayag ni mami at maingat akong inalalayan pa upo. Nang ibinaba ni daddy ang dyaryo agad ngumisit at umiling-iling. Hindi ka na nahiya? Pati ang mga pueblo dinami mo sa kamalasan mo? Panunuyang sabi nito sa akin. Pwede ba Diego? Buntis ang anak mo. At sa panahong katulad nito, tayong lubos na kailangan niya. Galit na suway ni mami dito. Nagkibit balikat lang ito't nagpatuloy sa pagkain. Mami, subuan mo ako please. Paglalambing ni Francine. Shut up Francine. Big girl ka na. Suway ni ate dito. Please naman po mommy. Pagpupumilit niya at mukhang paiyak na. I said shut up. Huwag ka makulit. Inis na suway ni ate dito. Francine, gusto mo ako nalang magsubo sa'yo? Malambing na tanong ko sa kanya. I don't want you. You're bad. Pagsusupladang sabi nito sa akin. Wag na Sheila, kumain ka na lang dyan. Kailangan mo kumain na madami. Sabi sa akin ni mami habang pinupuno ang aking pinggan. Mamaya mag-grocery ako. Ibibili kita ng madaming prutas. Sabi nito. Thank you po, nakangiting sabi ko. Todo ang alaga ni mami sa akin. Naging magaan ang pakiramdam ko dito sa bahay dahil kahit papaano ay hindi naman ako pinapansin ni daddy. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko kung anong nangyari kay Lola. Gusto ko sanang dumalaw doon pero sabi ni mami mas makakabuti kung palilipasin ko munang init ng mga pueblo. Simula noong naaksidente si Lola hindi ko na nakikita si Judah. 3 araw na ako dito kina mami at mukhang hindi naman siya nag-abalang hanapin ako. Pero matagal na nakaplano yun. Diana naman. Pakiusap ni daddy kay mommy. Pero hindi ko pwedeng iwan si Sheila dito. Walang mag-aalaga sa kanya. Problemadong pahayag ni mommy. Agad akong bumaba sa sala para daluhan to. Mommy, ano po ba yon? Nagtatakan tanong ko. May lakad kami. Papunta kami ng Bicol. Ang kaso, ayaw ng mami mo dahil sa'yo. Inis at tamad na sagot ni daddy sa akin. Bakit po mommy? Sumama na po kayo. Sabi ko sa kanya. Kung sumama ka na lang kaya? Suwestiyon niya. Kasi po mommy, hindi ko po ata kakayanin ng pagod sa biyahe. Nag-aalang ang sagot ko dito. Pero mommy, okay lang po ako. Marami naman akong kasamang kasambahay dito. Hindi naman ako lalabas ng bahay. Okay lang po ako, promise. Paniniguro ko sa kanya. Nang hapon ding iyon ay umalis sila mami papuntang Bicol. Pinilit pa nga niya ako sumama na lang pero tumanggi ako. Nang nabagot ako sa bahay ay lumabas na ako para pumunta sa isang convenience store. Meron kasi akong gustong kainin pero hindi ko malaman kung ano. Pagkapasok ko sa 7-Eleven ay agad tumambad sa akin ang estante ng siopaw. Halos lumuwa ang mga mata ko sa pagkakatakam dito.
Pumipili ako ng kung anong masarap nang biglang may tumusok na kung ano sa tagiliran ko. Huwag kang sisigaw. Seryoso at matigas na utos nito. Anong kailangan mo? Nanginginig na tanong ko dahil sa takot. Okay na ako sa hug and kisses. Nakangising sagot nito. Agad akong lumingon at nakahinga ng maluwag. Nakakainis ka! Tinakot mo ko! Mangyak-ngyak na sit ako kay Elijah. Iyakin ka pa din. Pangasar niya sa akin. Halika nga dito. Malambing na sabi niya at saka ko niyakap. Pero hindi ko natuloy ang aking pagyakap. Tinula ko siya kaagad. Ang baho mo! Inis na bulyaw ko sa kanya na nakaagaw ng atensyon sa iba pang mamimili. Mahina siya na pahalakak dahil doon. Hoy, ang bango-bango ko nga oh! Natatawang pagtatanggol niya sa sarili. Ang baho mo! Lumayo ka sa akin! Pagtataboy ko sa kanya, tumitig siya sa akin. Pagkatapos makipagtitigan sa akin ay bumaba ang tingin niya sa katawan ko. Dahil doon ay nanlaki ang mga mata ko. Bastos! Hiyaw ko't pinalo siya. Tumalikod na ako't saka nag-umpisang kumuha ng siopaw na gusto ko. Ako na magbabayad niyan. Seryosong sabi niya pagkadating namin sa counter. Wow, salamat! Na-amaze na sabi ko dahil siyang magbabayad ng 3 siopaw na binili ko. Umupo kami sa may lamesa sa loob. Magkakaharap kami ngayon. Hindi to umiimik. Seryoso lang siya nakatingin sa akin. Gusto mo? Pag-aalo ko sa kanya. Buntis ka? Seryosong pahayag niya. Hindi yun isang tanong. Sa tono ng pananalita niya ay parang siguradong sigurado siya. Paano mo? Doktor ako, Sheila. Mabilis sa sagot niya sa hindi ko natapos na tanong. Napangisi ako't napasapu sa noo. Akala ko manghuhula ka na eh. Pangasar ko sa kanya para iwas kahihiyan. Hindi ito sumagot. Nanatili siyang seryosong nakatingin sa akin. Ano nga palang ginagawa mo dito? Tanong ko. May pinuntahan lang akong patient malapit dito, sagot niya. Kailan ka babalik ng US? Tanong ko pa din. Pero hindi maalis ang pangamba ko dahil sa seryosong tingin niya. Next week, mahinang sagot niya. Maya-may marinitong pumikit at bumuntong hininga. May problema ba, Elijah? Nag-aalalang tanong ko. Alam mo namang delikado kung magbubuntis ka, hindi ba? Napayo ko ako't hindi nakapagsalita. Sumama ka sa akin sa US, aalagaan kita dun. Malambing na sabi niya sa hinawakan ng kamay ko. Unti-unti ko tong inalis. Salamat Elijah, pero kasi hindi ako pwedeng umalis dito. Nahihiyang sabi ko. Aalis na ako. Natatarantang paalam ko. Agad niya akong pinigilan. Just call me kapag nagbagong isip mo. Pakiusap niya sabay bigay sa akin ng calling card. Wala sa sarili akong tumangot, mabilis na naglakad at bumalik sa bahay. Nasa malayo pa lang ay natanaw ko na kaagad ang nakaparadang sasakyan ni Judah sa may tapat ng aming bahay. Judah! Tawag ko't lakad takbong ginawa ko para makalapit dito. Sir, hindi po talaga pwede. Nahihirapang suway sa kanya ng mga guard. Bitawan mo ko. Sheila! Sigaw nito. Naalarma ko ng balak na nitong suntukin ng mga guards namin. Judah! Sigaw ko't kaagad siyang napatingin sa gawi ko. Ma'am, pumasok na po kayo sa loob. Pakiusap ng guard namin. Hindi kuya, ako na pong bahala dito. Paumanhin ko't saka pinapasok sila sa bahay. Anong ginagawa mo dito, Judah? Tanong ko sa kanya. Ikaw ang dapat tanungin ko niyan, Sheila. Anong ginagawa mo dito? Asawa kita kaya dun ka dapat sa bahay ko. Galit na sabi niya saka ko hinawakan ng mahigpit at tinangkang hinila papasok sa kanyang sasakyan. Teka, Judah! Naiyak na pagpipigil ko. Ano? Sigaw niya. Sasama ko sa'yo. Alanganing sagot ko. Pero please huwag mo ko sasaktan. Pagmamakaawa ko. Masasaktan ka sa akin, Sheila, kung paiiralin mo na naman yung kaartehan mo. Sigaw niya sa akin habang nakaduro pa. Buntis ako, Judah. Umiyak na sabi ko sa kanya. Agad niya nabitawan ng mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ko dahil dito, hindi siya kaagad nakapag-react. Nang dahil sa sinabi ko. Sasama ko sa iyo, Judah. Basta please, huwag mo na akong sasaktan. Pagmamakaawa ko pa. Huwag mo akong gaguhin, Sheila. Madiing banta niya. Hindi ako nagbibiro. Totoong buntis ako. Pagpupumilit ko. Shut up! Sigaw nito sa napasabunot sa kanyang buhok. Pwede ba? Gulong-gulo na ako't hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Pwede bang huwag ka na makisabay? Problemadong pakiusap niya. Dahil sa kalagayan, ni Judah ngayon ay nanahimik na lamang ako. Naawa ko sa kanyang itsura. 3 araw lang kaming hindi nagkita ay pinabayaan niya ng kanyang sarili. Tahimik akong sumama sa kanya. Takot man hindi ko pa rin makayanang iwanan siya dahil alam kong kailangan ni Judah ng kasama ngayon.
Ilang araw na din ako dito sa bahay. Nag-aalala pa nga si Mommy nang nalaman niya pero sinabi ko namang ayos lang ako. Hindi naman kasi ako sinasaktan ni Judah pero ginawa niya naman akong hangin na dinadaan-daanan niya lang dito sa loob ng bahay. Judah, saan ka ba galing? Nag-aalala ako sa'yo. Pasado 12:00 na. Nag-aalalang tanong ko sa kanya pagkapasok niya ng bahay. Pwede ba Sheila? Naririndi ako. Galit na sigaw nito at agad pumasok sa kwarto at padabugtong sinara. Umakyat na lang ako at pumunta sa dati kong kwarto. Galit siya sa akin. Galit siya dahil akong sinisisi niya sa nangyari kay Lola. Kahit pagpunta sa ospital hindi ko magawa dahil alam kong galit ang ibang pueblo sa akin. Hindi ko pa rin makakausap si Belle. Nangangamba tuloy ako na baka ganun din ang nararamdaman nito. Tumingin ako sa orasan at nakitang 1:30 na ng madaling araw. Baby naman, gabi na. Kagatlabing sabi ko habang nakahawak sa aking sinapupunan. Bigla kasi ako nagutom at gusto kong kumain ng fries. Ilang beses ako napalunok at baka sa ganitong paraan ay mawalang pagkatakam ko. Sinubukan ko na ding matulog pero hindi ko talaga kaya. Kaya naman bumangon ako at nag-jacket at bumaba. Bubuksan ko na sanang pinto na nagsalita ito sa likod ko. Saan ka pupunta? Madiin at nakakatakot na tanong niya. Ano kasi Judah? Nagugutom ako. Alanganing sagot ko. Sa ganitong oras ng gabi? Nag-iisip ka ba Sheila? Paano kung may mangyari dyan sa anak ko? Galit na saway niya. Agad ako napangiti nang narinig kong nag-aalala siya sa anak namin. Ano bang gusto mo? Tamad at iritadong tanong niya. French fries sana. Nahihiyang sagot ko. Pumasok ito sa kanyang kwarto. Pagkalabas niya dala niya na ang susi. Walang imik nito akong nilagpasan at lumabas ng bahay. Dahil sa paghihintay ko sa kanya ay naisipan ko na lang munang umakyat sa aking kwarto. Pero sa hindi ko malamang dahilan ay sa kwarto ni Judah ko dinala ng aking mga paa. Hindi pa nagugusot ang kama. Marahil hindi ito natulog simula nang dumating siya pero napakuntingin ko sa envelope na nakalagay dito. Agad ko yung tiningnan at ganun na lamang ang sunod-sunod na pagbagsak ng aking mga luha nang makita kong isa itong divorce papers. Narinig kong dumating ng sasakyan niya kaya naman mabilis ko itong inayos at lumabas ng kwarto. Pero hindi pa rin mapigil ang luha ko sa pagtulog kaya naman wala akong ginawa kung hindi punasan to. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Iritadong tanong niya sa akin na makita ako. Wala. Paus na sagot ko saka ko kinuha ang french fries na dala niya. Dahil sa bigat ng aking nararamdaman ay hindi ko na mapigilan ang paglakas ng aking hikbi. Pwede ba Sheila? Tigilan mo yung pag-iyak-iyak mo dahil makakasama yun sa anak ko. Galit na saway niya sa akin. Anak ko din Judah. Anak natin. Pagtatama ko sa kanya. Hindi ko alam kung ikakatuwa ng anak ko kung malaman niyang ikaw ang ina niya. Tagos sa pusong sabi niya sa akin. Dahil doon ay agad lumipad ang dalawang kamay ko para pagsasampalin siya. Wala kang karapatang husgahan ng pagiging ina ko sa batang ito Judah. Garalgal na sigaw ko sa kanya. Mabilis na pumula ang pisngi ito dahil sa ginawa ko. Hindi mo alam kung anong kaya kong isakripisyo. Mabigyan ka lang ng anak. Kaya kong isakripisyo kahit ang buhay ko. Maipakita lang sa'yo na kaya kong gawin lahat para sa'yo. Pero wala kang karapatang husgahan ako sa pagiging ina ko. Kasi wala kang alam. Wala kang alam, Judah! Nahirapang sigaw ko dahil sa pag-iyak. Kinaumagahan ay maaga ako nagising para ipagluto siya ng almusal. Tahimik naman niya yung kinain at mabilis ding umalis. Pagkatapos kong maglinis ng bahay ay napagpasyahan kong lumabas at subukan dalawin si Lola sa ospital. Pagkadating ko doon isang personal nurse lang ang nabutan ko. Ang sabi nito'y nag-uwian daw ang mga pueblo at babalik mamayang after lunch. Kaya naman kinuha ko ng pagkakataon. Lola, gumising ka na po. Nagtatampong utos ko sa kanya. Pagalitan mo po si Judah. Inaaway na naman ako. Umiyak na sumbong ko. Para lang ako isang bata nagsusumbong sa kanyang nanay. Katulad nila, sinisisi ko din po sarili ko sa nangyari sa inyo. Sorry Lola kasi nadami ka pa sa kamalasang dala-dala ko. Pero maraming salamat Lola kasi dahil sa inyo naramdaman kong posibleng may magmahal pa pala sa akin. Dahil sa inyo Lola, lumaki ang pag-asa kong tanggapin din ako ng iba. Umiiyak na kwento ko kahit natulog naman siya. Gumising ka na Lola, please. Sorry kung nasabi ko na yung secret natin. Hindi ko na nahintay yung birthday ni Judah. Masaya ako kasi tanggap niya yung anak namin. Ibig sabihin, hindi niya mararanasan yung mga naranasan ko kay Daddy. Pero nasasaktan ako Lola kasi sumusuko na siya sa akin. Sa tingin ko gusto niya na maghiwalay kami. Patuloy na pagsusumbong ko at hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Kaya naman napahagulhol na lang ako sa loob ng kwarto.
dahil hindi ko na kaya magsalita dahil sa pag-iyak ay mahigpit ko na lang itong niyakap. Napatigil ako nang biglang may pumalakpak. Wow! Best actress! Sabi nito gamit ang mapanuyang boses. Huwag mong iyakan ng Lola Sheila, hindi patay. At saka anong ginagawa mo dito? Ayaw ka nila dito. Pagmamalditang sabi sa akin ni Ate Yuri. Hindi ko siya pinansin at inayos ko na lang ang aking sarili. Hinalikan ko si Lola sa noot nagpaalam na. Palabas na sana ako ng pinto nang pigilan ako ni Ate Yuri. Kung hindi lang dahil dyan sa anak mo, I bet natanggap mo na ngayon ang divorce papers. Nakangising sabi niya. Kung hindi lang ako buntis, papatulan na talaga kita. Matapang na sabi ko't padabog na tinanggal ang kamay niya sa braso ko. Oh, matapang na ngayon si Little Sheila. Pangaasar niya sa akin. Agad na lang ako tumalikod at nagdali-daling lumabas dahil gusto ko talagang lamutakin ang pagmumukha niya. Hindi pa ako nakakalabas ng hospital na makatanggap ako ng text mula kay Elijah. Gusto nito makipagkita sa akin. Naalala kong bukas na palang balik niya sa Amerika. Kaya naman agad akong pumunta sa lugar kung saan niya gusto makipagkita. Nakangiti siyang binati ako pero agad na wala yun nang nakita niyang namumugtong mga mata ko. Umiiyak ka na naman. Madina't galit na sabay niya sa akin. Wala to, wag mo na lang akong pansinin. Paniniguro ko sa kanya. Aalis na ako bukas, Sheila. Sumama ka na kasi sa akin. Giit niya. Elijah, may asawa ko. Magkakaanak na kami. Hindi ko pwedeng takasan yung responsibilidad ko sa kanya. Pagpapaliwanag ko. Pero ginagawa ba niyang responsibilidad niya sa'yo? Inaalagaan ka ba niya? Hindi ba't pinapabayaan ka nga? Galit na sabi niya. Mahal ko si Judah. Kaya kong tiisin lahat para sa kanya. Umiiyak na sagot ko dito. Sheila naman. Problemadong tawag niya sa akin. Isipin mo naman na magiging anak mo. Hahayaan mo bang lumaki siyang walang ina? Hindi ba't alam mo namang pwede mo ikamatay yan? Lalo ako napaluha sa biglang pagsigaw niya sa akin. Mag-isip ka naman, hindi lang puro si Judah. Puro para kay Judah. Dahil kay Judah. Galit na dugtong niya. Hihintayin ko ang tawag mo, pero kung hindi talaga Sheila, bahala ka na sa buhay mo. Bahala kang mamatay ng martir. Wala sa sariling sabi niya. Sandali niya akong hinalikan sa labi na ikinagulat ko agad akong iniwan. Nalulumo akong umuwi sa bahay. Naintindihan ko naman kung bakit ganun na lamang ang pag-aalala sa akin ni Elijah. Pero lubos ako nalulungkot dahil isang tao na naman ang nagmamahal sa akin ng mawawala. Pagkapasok ko ng pinto'y agad sumalubong sa akin na nagkalat na lata ng beer. Nagulat ako nung bumukas ang pinto sa kwarto ni Judah at lumabas ang isang matangkad na babaeng nakasuot ng maiksing dress. Bye Judah! Malanding sabi nito sa asawa ko nakapagjama lang at walang pang itaas. Lalo sumikip ang dibdib ko't napahigpit na ikinuyom kong aking kamao nang halikan ng babaeng yun ang asawa ko. Gustong gusto ko sila suguring dalawa pero hindi ko magawa. Maarteng naglakad ang babae palabas ng bahay. Gigil na gigil ako sa kanya pero kahit anong pilit ko ay nabato ako sa kinatatayuan ko. Nang sumarang pinto'y tanda ng lumbas ng babae ay agad kong tinitigan si Judah. Blankong mukha niya, walang bahid ng takot o anumang pagsisisi. Buti naman na umuwi ka na. Maglinis ka na ng bahay. Walang kaimo-emosyong sabi nito. Ayoko na. Ayoko na. May hinang sabi ko hanggang sa lumakas. Ayaw mo na ng alin, Sheila? Pilyong tanong niya habang papalapit sa akin. Habang lumalapit siya'y lumilinaw sa akin ng mga marka sa hubad niyang katawan ng kahayupang ginawa nila ng babaeng yun. Baboy ka, Judah! Ang baboy mo! Galit na sabi ko habang dinuduro siya. Pero agad niyang hinilang kamay ko at sinampal ako kasama ng isang papel. Kung baboy ako, baboy ka din! Galit na sigaw nito sa akin. Agad ako napatingin sa papel na yun at nakitang picture namin yun ni Elijah na hinalikan ako. Kanina lang ang kuhang yun. Saan mo yan nakuha? Nauutal na tanong ko. Napangisi ito ng pagak. Matanong nga kita, Sheila. Sigurado ka bang akin yung pinagbubuntis mo? Tanong niya na naging rason kung bakit agad lumipad ang kamay ko sa pisngi niya. Sa'yo to, Judah. Hindi ako katulad ng babaeng iniisip mo. Galit na sigaw ko. Pero kung ganyan ka mag-isip, sana nga hindi na lang ikaw ang ama nitong dinadala ko. Tuloy-tuloy na sabi ko. Hindi ko naman yan gustong sabihin pero dahil sa galit ay hindi ko na napigilan ang aking bibig. Dahil doon ay agad namuo ang kakaibang galit sa mga mata niya. Napakalandi mo talaga. Galit na sigaw niya sa hinawakan ng mahigpit ang aking panga. Hindi ko sinasadyang sabihin yun, Judah. Takot na sabi ko habang nauutal pa. Sawang-sawa na ako sa panggagago mo, Sheila. Sawang-sawa na ako.
Bulyaw niya't saka ko hinila paakyat. Nakuha mo lang maglandi matapos ng ginawa mo kay Lola. Napakagaling mo talaga ano? Gigil na sabi niya. Judah naman, ilang beses ko bang kailangan sabihin wala kong alam doon? Pagmamakaawa ko. Shut up! Sana ikaw na lang nandoon. Sana ikaw na lang at hindi na si Lola. Matigas na sabi niya habang nakatitig sa akin. Walang tigil ang pagtulo ng aking luha dahil doon hindi na ako nakapagsalita pero hindi pa rin siya tumigil. Teka Judah please wag, buntis ako. Pagmamakaawa ko habang nagpupumigla sa paghila niya. Hindi siya nakikinig sa akin, parang wala na siya sa kanyang sarili. Mabilis na binuksan ang kwarto niya at malakas itong sinara. Judah please, wag! Pagmamakaawa ko dahil sa takot na baka kung anong gawin nito sa akin. Agad niya akong tinulak sa kama at pinaibabawan. Judah, ano ba? Ayoko! Takot na sigaw ko habang sinusubukang itulak siya pero masyado siyang malakas. Ayaw mo? Ayaw mo ha Sheila? Bakit? Napagod ka? Napagod ka sa ginawa niyo ng lalaki mo? Sige sabihin mo, sino mas magaling sa aming dalawa? Nakakatakot na sigaw sa akin. Kita kong mga ugat nito sa leeg na parang puputok na. Kaibigan ko lang si Elijah! Sigaw ko sa kanya pero hindi ko kayang pantayan ang ginawa niya kanina. Please Judah, ayoko ng ganito. Natatakot ako sa ganito. Umiiyak at may hinahong sabi ko dahil baka maunawaan niya ako sa ganitong paraan. Pero marahas niyang hinubad ng lahat ng saplot ko. Judah please, wag! Pagmamakaawa ko, ilang beses ko siyang sinubukang itulak. Ginamit ko lahat ng lakas ko para makawala sa kanya. Sinubukan kong itulak si Pine at pagsusuntukin siya pero agad ako nakatanggap ng dalawang magkakasunod na malakas at nakakabinging sampal. Pagkatapos kong indahin ang sakit noon ay nawalan na ako ng malay. Nanginginig kong minulat ang aking mga mata, balot ng kumot ang hubad kong katawan. Masagana na namang nagsituluan ng mga luha ko. Binaboy niya ako. Ginawa niya yung sa akin matapos din nilang gawin yun ng babae niya dito mismo sa kama niya. Agad na muo ang galit sa aking dibdib. Hindi lang kay Judah, kundi sa sarili ko din. Nalukot ang kumot sa pagkakahawak ko. Maya-maya bumukas ang pinto ng kwarto at niluwa noon si Judah na may dalang tray ng pagkain. I hate you! I hate you, Judah! Hindi ko na mapigil ang pagkaralgal ng boses ko dahil sa sobrang pagkamuhi. Don't worry Sheila, the feeling is mutual. I hate myself too. Malungkot at may bahid na pagsisising sabi nito. Pagkatapos sila pagang tray ay agad na itong lumabas. Matapos ang ilang minuto ay nanginginig kong kinuha ang aking cellphone. Mahal ko si Judah pero hindi ko na kaya. Mahal ko siya pero sobrang sakit na. Hello, Elijah? Ano ang gagawin ni Sheila ngayon tila bumalik sa dati si Judah na sinasaktan siya? Bakit niya tinawagan si Elijah? Sasama na ba ito sa binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.